bago po matapos ang buwan ng Setyembre, ay niyanig ng 6.9 magnitude na lindol ang Cebu. Nangyari po ito 9:59 PM kung saan hindi handa po ang ating mga kababayan sa nangyari. Marami ang nagpanik at hindi alam ang gagawin habang lumilindol. Kaya naman po ngayong umaga ay muli po tayong nagpa-rescue sa ating suking rescue specialist para i-remind ulit tayo kung ano po ba ang mga dapat nating gawin kapag lumilindol. Kaya i-welcome back natin sa kada umaga si Sir Chris Shepherd. Good morning po. Good morning po, ma'am. Good morning, Thank you for being here. Thank you po. Syempre dahil po sa mga kaganapan sa Cebu, lahat kami nag-isip na naman ano nga ba yung mga kailangan natin gawin kapag lumilindol. Alam ko po na unang itinuturo po sa atin ang mag-drop, cover, and hold. Pero ano bang goal ng method po na yan? At ano pong itsura niyan? Baka iba yung tama at iba yung iniisip namin. First, syempre kapag nagkaroon ng situation na gano'n na number one, yung psychological mo, kailangan pakalmahin mo eh. Okay. Dapat hindi ka magpapanik. No? Ang first requirements lang naman kapag ikaw magda-drop cover, no? Dapat kasya ka dun sa pagtataguan mo. Okay. Bakit ka ba nagda-drop cover o nagda-drop cover? No? Kasi yung mga debris o yung mga bagay-bagay sa paligid, yun yung pwede mag-cause ng injury para sa iyo. Ang earthquake di naman makaka-affect. Siyempre, yung mga, like, katulad nito, di ba? No? So, first, dapat ang gagawin mo ay alamin mo yung mesa o yung pagtatagwa mo kung matibay o kaya ka ba talagang protektahan. No? So, hindi lahat ng mesa ay pwede. Yes. Kasi meron ng mga developed na mga mesa, glass na yung... Oo nga. That's not good. That's not good. That's a no. Siyempre, may mga plastic na rin na mga mesa, no? Yung mga monoblock, hindi po yun good enough. Pwede naman, basta't importante kaya kang protektahan. No? Kasi ang ginagawa minsan kapag nagda-drop cover and hold ay kailangan, number one is kasya ka dun sa pagtatagwa mo. Ang common na ginagawa is nakaganto. Okay. Which mali. No? Mali yan. Hindi. So dapat kailangan ay nakapasok ka dun mismo. Complete sa loob talaga. Okay. At kailangan kita mo yung paligid. Okay. Para at least alam mo na kagad kung mag-stop yung earthquake, alam mo na kagad kung saan ka mag-exit. Okay. And syempre, naka-hold ka. Okay. And then, Paano yung mga obserbahan mo lang siya. So, bali, ito na yung cover. Yes, ito so, na yung cover mo. You went all the way inside. Yes, Tapos, drop, cover, and hold. Ibig sabihin, dyan ka lang hanggang hindi nag-stop yung pagyanig. At pinaka-isa pa, dadagdag natin is naka-cover ka. Kasi yung mga dust kasi, malalaglag, pwede mo malanghap. No? So, you can use your shirt. Yes, anything na pwede pa protection. Kasi pwede magkaroon ng respiratory disease or anything na Sir Chris, would you say like pareho sa aeroplano pag sinasabi ng emergency, unahin natin yung mga kids? Yes, mas kasi sila hindi nila alam kung ano yung... So pwede magkasama sa makasama sila. Hold na lang yung Hold lang bata. siya hanggang sa mag-stop. Pag nag-stop, saka ka ngayon mag-exit. Kung saan yung pinakamabilis na What about pets? Kasi di ba minsan nakakawala sila. Ganon din. Same lang din siya. Basta't importante kita mo yung paligid. Hindi ka kailangan Nakayuko lahat talaga. Sir Chris, meron din sila yung tinuturo before na you're supposed to, you can go, kung wala ka mahanap na table that is sturdy enough, or can a chair do? Kasi syempre kapag madalian na. Hindi mo na Where else can we go para maging more or less protected? Sabi nila against a wall. Yes. And you form a triangle against yung it. tripod position. Tripod, correct. Halimbawa, ito yung wall. No? Kailangan nakadikit ka sa wall and naka-tripod position ka. Nakatingin ka lang, nakaganyan ka dyan. Para in case na mag-stop, mabilis ka makakatayo. Okay. Kasi yung wall kasi, yan yung safety line mo eh. Halimbawa dito, sa wall na to, pwede po ba yun? Pwede bang umupo against it para maka-form ka ng triangle? Habang nag-earthquake, kahit na nakaganyan ka lang eh. Kasi lamang ka. Dahil yung wall na mismo yung isa mo sa pinaka-safety line mo. Kasi wala ka ng
Common lang man kasi na nagkakaroon ng collapse is sa gitna. Ang pader kasi may mga Usually sa side, may mga bakal diyan, di ba? Like katulad ng mga biga, may mga reinforced sa loob yan eh. So matibay siya. So pagka nagkaroon ng ganung situation, so dapat nasa wall ka, wall-oriented. At kagandahan nun, pagka nawala ng ilaw, syempre madilim, wala kang flashlight o anything. Ito na yung mismong babaybayin mo. Yun na yung guide. Guide nga. yeah. Kasi ang wall kasi meron ng bintana at meron ng pinto. Tama. So, yun. So that's another katulad option, mga kada. Yes, apo. Yun po talaga yung That's a good one pala. Paano po kung nasa labas naman ng bahay, mga kada? Pagka nasa labas ng bahay, mas maganda open talaga siya. Hindi ka malayo sa, hindi ka malapit sa poste. Pero kung halimbawa ganyan. ganito po, Yung katulad nangyari itong nito. video natin, medyo magkakalapit yung mga bahay, Tingnan nyo yung what is the best situation to do at a time like that? Pinakamaganda dyan is nasa open ka. Huwag kang malapit sa mga debris na po pwedeng, like, Kahit katulang magkalapit lang poste. po yung mga... Kasi medyo makipot yung daan dyan eh. So makakonsider pa ba nating open space yun? Yung gitna, basta importante lang ay presence of mind at makita mo yung mga possible na mga Na pwedeng mabaksak sa iyo. Oo. Para hindi ka na mag-cause ng injury or anything. Na Pahabol ko lang, na kanina hindi ko nahabol. Yung pag nasa loob ka ng kondo, ano dapat? Yun din. Pupunta ka ba talaga sa taas or bababa ka? mas maganda. Wall ka pa rin. Pagka nasa condo ka, wall. No? Obserbahan mo. Pagka Are you nag-stop, sure? Kasi kondo yun. obserbahan mo, tapos saka ka na kagad mag-exit ka kagad Dapat sa bumaba. emergency exit. Yes, bumaba. Wag na lang po sana elevator. Yan lagi ko naririnig. Yes. Wag, Hindi po elevator. So kasi, magbababa. Bababa daw. lalabas ka na kagad. Hindi tapos ipapanik ka. Hindi po. Kasi di ba yung ibang tao, sinasabi na, punta kayo sa tuktok, yung sa pinakataas. Paano pag nabagsakin? Ang Saan earthquake tayo? kasi, hanggat kaya mong lumabas para maging safe ka, no? Gawin mo. tama. Hindi unlike katulad ng ng fire, no? At kapag nasa basement ang mga tao, kailangan lumabas sila doon. Yes, oo. Di ba? Kasi Okay. napakahirap naman kasi kapag mag-stay ka pa dun sa wall, ay sa condo or sa gusali. Tendency katulad nung nangyari, 'di ba? May mga aftershock na baka magkaroon ng secondary collapse or secondary. Like ito, sa isang show sila, habang lumilindol, at tapos ayan, even yung stage, Yes, nagmo-move. nagmo-move siya. Ayan, tama yung ginawa nila, no? Nag-stop. Also, yun, upo ka lang, pakiramdaman mo, saan ang exit. So, kaya para makita mo yung exit, para maging safe ka. Mahirap kasi wala kang laban in case na mag-stay ka sa gitna. Kasi May nga, isang video din na nakita ko rin sa script natin. Hindi ko alam kung pinakita na, yung nasa parang highway. nasa Sa tulay. bridge. Sa bridge. Ayan, yun, no? Grabe yan. Yan, pagka ganyan, kailangan na mag-stop ka. Huwag kang So lalabas ng scary sasakyan. po. Sobrang Huwag kang scary lalabas ng yun. sasakyan. Diyan, mag-stop ka. Huwag mo nang antayin. Kaya, okay po, tama po yung ginawa nila, no? Tingnan mo, nababagsak na yung mga Yes, motor. sobrang talaga lakas na nangyari. At saka mga What bridge should naman. we do? So Just stay stop our put lang po cars? sila. Stop po and then antayin mo na tumigil po yung yung Pagyanig, pag-shake, yung oo. pagyanig. Kasi pagka tendency diniretso mo pa, baka mas ma-aksidente ka pa or something na. Or definitely hindi ka tatalon dun sa Yes, bridge. hindi. Ang bridge naman bago naman kinonstruction yan, talagang maraming development for engineering, lalo na ngayon, no? Na-adapt natin yung mga technology in Japan. Kaya mas lalo nila. Hopefully, mas dekalidad. I hope Yes. so. Dekalidad ang pagkakakonstruct Chris. ng bridge. construction. May At mga hindi tinipid. balita kami, mga chismis na substandard. Yung iba, so sana po. Yun ang nagiging problema kasi nagiging substandard kasi Correct. yung mga building. No, actually, ang building kasi pagka tinayo yan, may tamang sukat at tamang pundasyon yan eh. Hindi naman po pwede na eto lang yung budget ko. correct. Magsalubong tayo para kaya Kung tama ang ginawa ni engineer. Yes. O meron pa isa, Meron yung pa, sa basketball court daw. Patingin para makita ni Sir Chris. Ayaw nga, may basketball. Oh, ayan.
Yan, ang mapapansin natin dyan, nawala ng ilaw kagad, no? Very hassle na kagad pagdating sa psychological. Mas maganda, exit ka kagad. Kaya lang, ang mga mangyayari niyan talaga, magpapanik. Tendency, pwede mag-cause ng stampede, no? Pagka madami ang tao, huwag ka na makisama doon. Huwag ka nang sumabay doon sa agos na yun, no? Hayaan mo muna na totally, hindi naman kagad kapag nagkaroon ng earthquake, babaksak naman ka, hindi naman tatali kagad babaksak. Pagka ganon, stay ka lang doon kung saan nakaupo. Basahin mo yung takbo nung agos ng tao. Kung saan yung mas maluwag at nakakita ka ng time for exit, yun, gawin mo na. Kasi kapag nakisabay ka, pwede mag-cause ng stampede or pwede ka mas maipit. Siguro maghanap na lang sila ng pader, ano? Yes. Kaysa makisabay sila doon sa... Kaya importante yung mga whistle natin tsaka yung mga flashlight natin. This is one of the best signaling key. Correct. Pagdating sa ano. In case na matrap ka, hindi na iwasan, huwag ka magsha-shout. Halimbawa, nasa kondo ka, talagang nag-pin down siya or pancake siya, huwag ka magsha-shout. Kasi pag nag-shout ka, yung mga dust, malalanghap mo siya at mapapagod ka. Kumuha ka ng isang bagay. Pag narinig mo na meron kang narinig na ingay, kami po yung mga rescuer dito, kumuha ka na kagad ng isang bagay, gumawa ka ng ingay. Yun yung sign na merong pang life. Hindi naman hindi kami papayag na hindi kayo makuha kasi yung trabaho namin and also yun yung pinaka-purpose namin. No? And kung ikaw naman ay may whistle, it's for signaling. Yun din yung sign para na merong survivor doon sa... And also, there's a particular way of whistling, di ba, Sir Chris? Wala naman po. Or basta whistle lang Basta talaga? mag-whistle ka ng whistle, importante makagawa ka ng ingay na may sign na mayroong buhay po doon. So sana meron tayong ganyan sa mga bag Yes, natin. opo. mga to. Napakaliit lang naman to. Tsaka Maliit na whistle yung at saka maliit na flashlight lang naman yan. flashlight. No? Para saan naman to mga to, Mark? Oo. ngayon, yun na nga, minsan Mga meron na sugat-sugat. i-injure. Opo. Kaya papakitaan tayo ni Sir Chris ngayon ng Pangunang Lunas. Tutulungan tayo ng OJT nating si Danny. Pagka nagkaroon naman... i-injure natin si Danny. Ay, sige, halika muna dito, Pipiliin natin siya. Ang common na nangyayari kapag nagkaroon ng earthquake, more on wound, yan, mga fracture. No? Danny, pasensya na kailangan ka namin pilayin kasi para magamot ka nila. Pagka may mga wound, simple lang naman. Okay, no? pag open wound, Pag open wound po siya, depende dun sa wound kung gaano siya kalaki. gugupitan ka daw ng buhok. Pagka Kapag sobrang may- laki, halimbawa, no? Sample natin, no? Ayan, si ma'am. Saan masakit, be? Sa puso. Halimbawa, may laceration si ma'am dito. So, mag-apply ka na kaagad ng direct pressure. To stop the bleeding. Okay. Importante Doon kasi sa wound stop. mismo? Yes, sa wound. Kung wala ka naman na gasa or anything sterile or anything clean cloth or malinis na tela. Malinis-linis. Yes. Tapos, itatali mo lang siya. And Itatali? then, Saan roll mo lang itatali, siya. Sir Chris? Kung saan yung wound, dun ka lang siya. Pressure. Dun ka. Tapos yung tali, where will Then, it be? circular ka lang. Itatali mo doon. Tali Ikot-ikot ka lang May dyan. nakikita ako para dun sa mga ma-secure mo lang action siya. movies. Pumipila sila dun sa t-shirt, tapos itatali nila dun right before. Tama Yes, ba yun? opo. Pwede rin naman siya. Dito ba yun itatali or dito itatali? Hindi po. nasaan yung Ito, kung nasaan ang wound, doon tayo magkakaroon ng pressure para mag-stop yung bleeding. Hindi siya tourniquet. Hindi siya. Last priority natin yung tourniquet na ginagawa, ma'am. Kasi halimbawa, more on amputation siya. Siyempre, tinamaan o naputol yung artery or vein doon. So, massive bleeding na siya. Doon tayo nagkakaroon ng Tourniquet. Okay. Para mag-stop yung Pag bleeding. malakas yung bleeding. Yes Pero po. kung wound lang, ganyan na ang paraan. Yes po. Sir Chris, ano naman po yung nakikita na parang lalagyan ng alcohol or parang Pagka beverage, mga major wound kasi wala nang mga ganun-ganun. Okay. Kasi may more on mga abrasion or malilit na mga gas-gas or sugat. Yun, pwede natin po more on povidone-iodine. Alcohol, hindi naman natin ginagamit ng alcohol eh. How about if it's sa pilay, ganun? Pagka nagkaroon po ng Fracture. pilay, anything na hard object or kayang ma-immobilize, sa fracture lang naman, importante, huwag lang gagalaw.
para hindi magkaroon ng additional pain at syempre discomfort din sa pasyente natin. No? Pagka may mga pilay-pilay, in case, katulad nito, isang cardboard siya, pwede nating ilagay dyan, no? To immobilize kung ano mang fracture dyan at lalagyan natin siya ng, tatalian lang natin yung ating injury. Oo, so itatali siya, Yes, ganyan. For immobilization lang po ang gagawin natin. So as Yan. long matigas po, Yes. na makasupport. Na hindi siya maka-move. Anything no? na It will mobilize. for immobilization, ma-immobilize lang po yung fracture na yan. Anything na pat-pat man yan, o cardboard man yan, or bakit. Basta importante ay hindi siya magkaroon ng gagalaw-galaw. Okay. Kasi once na i-move mo yung patient, no, either na mayroong fracture yan, pwedeng Lumabas or magkaroon ano ba? ng problema pa yung mga muscles, no? Or additional pain dun sa sobra kasi sakit kapag nagagalaw yung mga fracture natin. Kailangan pala meron tayong ganyan sa first aid kit. Yes po, opo. talaga. Yan. Tapos meron tayong mga triangular bandage, sterile gauze, or elastic bandage po. No? Ano po itong mga orange? Triangular bandage po ito, ma'am. Ito yung mga lumang traditional na kapag wala kang elastic bandage, pwede rin po natin gamitin yung triangular bandage. No? Yan. Ngayon, Chris, last lang, may question lang ako. Yes, ma'am. Lagi ko nating nakikita ngayon, may mga nabagsak sa mga sasakyan. Anong pinaka-safe na gawin pag may earthquake? At may sasakyan tayo, lalabas ba natin yan sa basement? Anong dapat gawin? Huwag nyo nang maging priority sa sakyan. Hindi naman, pero importante diba? yung sarili natin. Kasi sometimes people are getting hit on the way, di ba? So, ang pinakamaganda, ipapark mo lang sa side. Yes. Pagka nagda-drive ka, ay park mo lang sa gilid, pero make sure Pero na dapat huwag ka nakatapat sa sa buko o sa transformer nung nung Yan ang nangyari sa poste. Cubao recently, di ba? Tapos Kaya stop mo lang siya, open, tapos stay ka lang dun sa loob ng sasakyan. Car. Antayin mo lang siya na mag... Ganun lang. Thank you. Ang Pilipinas kasi talagang nasa Pacific of Ring of Fire, kaya tatad tayo ng fault line, no? Sabi nga ng FIVOX, araw-araw daw meron tayong Yes, nararanasan opo. ng mga lindol. Kasi Hindi lang natin nararamdaman. Nagbabanggaan po kasi yung tatlong plate eh. The Eurasian plate, the Philippine Sea plate, tsaka yung Australian plate. Nakukompress na sa gitna ang Pilipinas. Kaya continuous po, gumagalaw po kasi yan. Kaya, yun, wag naman sanang gumalaw yung the big one na sinasabi. I-pray na po natin yan. Kaya, Sir Chris, anything that baka meron po kayong mensahe sa ating mga kada bago po tayo magtapos? Lagi ko sinasabi, yung tatlong B. Be safe, be smart, and be prepared. Yung tatlo na yan, kapag ka meron ka doon, lamang ka sa iba. Pagdating in times na magkaroon ng disaster or emergency. Okay. Sir Chris, baka saan ka po pwede kontakin in case po na may mga emergencies, especially dito sa Manila? Sa Bulacan PDRR mo lang po. Doon naman po yung aking office, no? And batiin ko lang yung mga legit ko sa Fire and Rescue, no? Yes. Buti hindi kami natuloy nga lang sa Cebu, no? So, binabati ko sila lahat, no? So, Meron salamat po kayo sa mga service. kasamahan nandun? Actually, nakauwi na po yung iba. Yung ibang mga kaibigan natin na nandoon. Okay. Salamat Thank you, po. Sir Thank you At po. yung ano niyo po, yung foundation ninyo. Yes, opo, yung sa Ngiti Project ko. So, hopefully sana makakolek ako dahil magpapasko na. Ito po ay foundation ni Sir Chris para sa Yung mga... Ngiti Project po, sa mga bata po. Para sa mga bata, kaya kung meron po kayong mga pre-love na mga damit ng bata or laruan ng bata, Toys. baka pwede po kayo mag-reach out kay Sir Chris. Yes po. Opo. Ngiti Foundation Yan. Ngiti Foundation. sa Facebook. Yes po, opo. Makikita naman po nila. Mag-donate po tayo sa kanila para naman mapamahagian ng maganda ang ating mga kids in need. Thank you rin kay Danny. Thank you, Danny. Molo. At mga kada, ang mga sakuna po gaya ng lindol ay mga pangyayaring hindi natin may iwasan, pero may paraan para tayo ay makaiwas na masaktan at malagay sa kapahamakan. At yan po ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman kung ano ang dapat gawin kapag tayo ay nalagay sa alanganin. Thank you, Sir Chris! Yes po. Thank you. Sir Maraming Chris. Next salamat. time po. Thank you. Let's get together. Sunday 25.
25.